May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Ninety-two point three FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan, pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga e-abab na binitawan. Siyempre, walang iba yan ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Lunes na gabing ito, first Monday of August, hanggang 12 midnight tayo. Alam ko na miss niyo at nabiting kayo last Friday. Dahil talaga naman, ang mga supporters ng Pacman kilig na kilig sa amin ni Pacboy, ni Asian Pacboy. Na ang tagal namin bago nagkita ulit. At ako ay thankful dahil pinagbigyan niya ako. Hinihintay ko na lang talaga kung ano yung hihilingin niyang kapalit. Alam ko naman yung hihilingin niyang kapalit eh. Magkape kami. Tingnan natin kung i-ghost niya ba ulit ako o hindi na. Kamusta naman ang inyo naging weekends? Mga ka-vibes at baby ko. I'm sure napaka ganda at napakasaya niyan dahil kasama ninyo ang inyong mga family, loved ones, friends. Sulit na sulit ang 2 araw na pahinga. Kaya naman itong Lunes na ito, pampawala ng pagod ninyo. Ako na. Hayaan yung ako na ang mag-alis nito para sa inyo. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. At tayo rin ay sabay na papakinggan 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat na nakikinig through our FM Radio Philippines app, magandang gabi po sa inyo. At magandang umaga naman pagdating sa ating mga ka-vibes na OFW. Mga driver, bus terminals, convenience stores, establishments, mga team bahay nating ka-vibes na nakahiga na ngayon. At talaga namang ginagawa tayong pampatulog. Ay, tuwang-tuwa dahil narinig na naman ang boses ni DJ Main. Buong-buo na naman agad ang kanilang buong linggo. Kalmahan nyo lang kasi Lunes pa lang naman. Mahaba pa ang araw na tayo'y magkakasama. At tayo rin ay naka-live sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. At gusto ko rin batiin na magandang gabi, Boss Mel. Ang may-ari ng Boss Mel Custom Seats. Na napakabait. At ang kanyang asawang talaga namang grabe, magmahal at sumuporta sa kanya, si Madam Jerry. Magandang gabi, Boss Noy, Erwin, Gloria Constantino Mesiano, William Mortel, Mary July, Daniel Yap, at kay Adrian Sabroso. Sabi ni Erwin, gusto kita, DJ Main. Ay, grabe ka naman. Kinikilig naman ako dyan sa paggusto mo. At nanliligaw pa rin sa until now. Sige, manligaw ka lang, mag-unahan kayo ni Pacboy, ha? Pero ito na nga para makumpleto ang inyong gabi. Simulan na natin. Ito yung ayaw niyong pinag-uusapan, pero pag nasimulan, ayaw niyo nang tigilan. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions.
DJ Main. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Sheila. 25 years old. Nagtatrabaho bilang admin staff sa isang corporate office dito sa Makati. May boyfriend po ako, si Jomar. Lagi ko siyang ka-video call tuwing break time. 3 taon na kaming magkasintahan. Medyo pilyo siya bilang boyfriend. Kung minsan nga ay hinihipuan niya ako ng pasimple kapag bumabiyahe kami pauwi. Palagi siyang sabik sa katawan ko. Mahal ko siya, DJ Main, pero may isang bagay akong hindi magawa para sa kanya. At dito ako nahihirapan. Lately, parang paulit-ulit niyang nire-request na kung pwede kong gawin yung matagal niyang request sa akin. Yung parang gawing lollipop si body niya. Matagal ko na itong gustong gawin para maging happy siya. Kaya lang, may malala akong gag reflex. Yung tipong kapag nagsisipilyo ako at nadikit sa lalamunan, automatic akong nasusuka. Paano pa kung yun pa ang ipasok ko sa bibig ko, di ba? Pero isang araw po, dahil na-miss ko siya at gusto ko siyang pasayahin, sinubukan ko talaga sa CR ng office after lunch break. Doon kami nagtago. Kinabahan ako, pero lakas loob ko siyang sinabihan. Sige na nga. Pero tahan-tahan lang ha. Habang ginagawa ko na, bigla akong nabilaukan at naubo ng malala. May pagka-gifted din naman kasi si Jomar, in fairness. Nawala ang moment, tumalsik pa ang laway ko sa polo niya. Pinagtawanan pa ako. Nakakahiya pero natawa na lang din ako in the end. Pero DJ Main, ito talaga yung problema ko ngayon eh. Nape-pressure ako. Feeling ko hindi ako enough sa kanya. Dahil hindi ko siya mapaligaya sa gusto niyang paraan. Minsan, tinutukso niya pa ako. Konting tiyaga lang, baby. Pero minsan parang totoo na ang tampo niya. Ano ba ang dapat kong gawin? Meron kayong technique para magawa ko ng tama? Mahal ko si Jomar at willing akong gawin ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Payuhan mo naman ako, DJ Main. From Sheila. Bakit ka naman sa akin humingi ng tips? Parang sinabi mo naman ang galing-galing ko dyan, Sheila. Oo, magaling si DJ Main. Magaling magmahal. Well, eto na nga, Sheila. At sa mga ka-vibes natin, pwedeng-pwede kayo magbigay ng inyong komento dito sa ating live stream sa ating YouTube channel na 92.3 FM Radio Manila. Alam mo, Sheila, walang kulang sa'yo eh. It's just, hindi lang siya marunong makontento sa bagay na kaya mong ibigay na kasiyahan para sa kanya. Kasi ang pagiging enough na partner hindi naman nasusukat kung paano mo siya napapaligaya sa mga bagay na gusto niya. Alam mo, ang pagmamahal ay hindi dapat nakaka-pressure. Kasi ang love is may respeto yan, especially pagdating sa physical intimacy. Hindi naman pwede yung gusto lang niya. Paano naman kung hindi ka komportable dun sa bagay na gusto niya? Na gusto niyang ipagawa sa'yo? At pagiging selfish na yun kung sakali mang ganun siya? Ginagawa niya lang yung para lang sa kanyang sariling pleasure. Well, sa mga lalaki naman kasi, aminin natin na masarap talaga yun eh. Yung nilo-lollipop sila. Wow, lollipop. Pero hindi naman kasi lahat ng babae is kaya yung ganong gawain. O yung ganong skill. Naniniwala naman din ako na natututunan naman yun, pero
dapat dahan-dahan lang. Hindi minamadali. Sana hinayaan ka na lang niya kung kailan ka ready at yung willing na willing. Kumbaga, hinayaan ka niya one step at a time sa sarili mong paraan. And importante yung inuunawa niya yung limitasyon mo. Paano kung may malala ka talagang gag reflex, di ba? May maitutulong ba siya sa sakit na mararamdaman mo? And sorry to say this, pero anong sense pa na naging babae ka? Kung lollipop ang dinidemand niya sa'yo, imbis na pumasok doon sa pinakasagrado mo. Diba tama naman? At kayo namang mga lalaki, huwag niyo naman pinipilit ang inyong partner o ang isang babae na hindi naman yun yung forte. Gusto niyo binibigay sa inyo yung pleasure ninyo, paano kung hindi naman nasasayahan ng partner ninyo sa ginagawa niya? Dapat give and take. May consent at dapat parehas kayong komportable. Pero kung ikaw ay willing din naman, Sheila, ibigay ang pleasure nitong si Jomar, pwede kitang bigyan ng tips. At ito na nga yun, Sheila. Number 1, pag ginawa mo yan, try mong huwag kumain masyado ng marami. Kasi mahirap talaga pag busog, talagang may tendency na maduduwal ka. Number 2, control and breathing. Pag ginawa o ginagawa mo yan, make sure na humihinga ka sa ilong. Hindi sa bibig. Nang sa ganun, hindi ka mabilaukan. Lalo na dakila ang sandata ni Jomar. Ikaw na nga ang nagsabi. Number 3, start slowly. Hindi kailangan ng biglaan at sagad. Dahil ang sensation ng lalaki, sabihin nyo sa akin kung mali ang sensation ng lalaki ay nasa bungad lang yan. Hindi yan sa kabuuan. Number 4, sabayan mo ng kamay nang sa ganun makatulong ka sa success ni Jomar. At hindi ka pa mahihirapan. Number 5, hanapin mo yung anggulo o posisyon kung saan ka komportable. Mas maganda kasi ikaw yung nagko-control. Nang sa ganun, hindi ka mahirapan. Maging effortless na lang para sa'yo ito. At number 6, ito maraming gumagamit dito at naka-experience na. Ba't hindi ka bumili ng pangpamanhid na spray na ini-spray sa throat na edible? At makukuha at mabibili mo yan sa mga pleasure shop, Sheila. At malaki ang maitutulong nito para hindi ka masaktan. So yan yung mabibigay ko sa yung tips, Sheila. At yan lang din yung alam ni DJ Maine. At sana makatulong yung tips na yan sa pinoproblema mo. Pero tandaan mo, Sheila, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo sa bagay na hindi ka ready.
Mas okay pa yung unti-unti kayong nag-e-explore kesa biglang pinipilit ang isang bagay. And kung mahal ka talaga ni Jomar, maiintindihan niya yan. Hindi dapat ginagawang batayan ng relasyon ang isang sex act. So pag di mo ginawa yan sa kanya, hindi mo na siya mahal? Hindi naman ganun yun. May problema ka nga sa truth eh. At hindi ka komportable doon. At kung siya naman ay nagtatampo ng malala, baka kailangan mo na siyang kausapin ng seryoso. At alamin mo, ano ba talaga ang halaga nyo sa isa't isa? Yun ba ang standards niya sa pagmamahal? Ang malolipop sa gabi-gabi? Intimacy should be mutual, not obligatory. Hindi porket mahal mo ang isang tao kailangan mo nang gawin o ibigay ang lahat para sa kanya. Paano ka naman? Ito, sabi ni Boss Noy, but sadly, that's the definition in today's era when it comes to a relationship. Ang babaw naman nun. Ang babaw naman ng basihan nila, no? Kung puro sa kama, ano ba yung tricks na nagagawa mo? Ano ba yung kaya mong ialay sa akin? Ano bang kaya mong gawin? So pag hindi mo nagawa yung mga bagay na yon, hindi mo na mahal ang isang tao? Paano naman? Yung mga pag-iintindi niya sa'yo, yung pagtanggap niya sa'yo ng buong buo, kahit hindi ka naman perpekto. Yung mga sinacrifice niya, yung effort niya, hindi ba yun pagmamahal? Nakakainis yung mga ganyan lalaki. Ba't ba kayo nabubuhay pa? Oo. Pero kailangan talaga yan para balance ang life. May good boy, may bad boy. Pero mas masarap pa rin yung middle, di ba? Yung kahit wild siya, nandun pa rin yung respeto niya. Iba pa rin yun, mas nakakagwapo sa isang lalaki yun. At Sheila, kung hindi kanya kayang hintayin sa bagay na hindi ka pa ready at hindi ka kayang unawain at bigyan ng assurance, baka hindi rin siya emotionally mature for the kind of love you deserve. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi yan nagtitiis. Natututo rin yan mag-adjust. Love means patience, always. At kung hindi mo talaga kayang isang bagay, kausapin mo siya at sabihin mo ng maayos dito kay Jomar. At hindi ka naman masamang girlfriend kung magpapakatotoo ka kung ano yung totoo mong nararamdaman. Minsan ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa kung ano o gaano yung kaya mong ibigay sa partner mo, kundi sa kung gaano mo kayang intindihin ang taong mahal mo. Sa kama man o sa kahit anong bagay, dapat laging may respeto, may pasensya, at higit sa lahat may malasakit. And to Sheila at sa lahat ng ka-vibes natin na nakakaranas ng ganitong situation o ganitong nararamdaman, huwag niyong ikumpara ang sarili ninyo sa standards ng iba. Dahil ang relasyon dapat partnership yan, hindi performance. Hindi kayo magkalaban na magkukumpit kayo sa isa't isa't magpapagalingan. Dapat nagmi-meet halfway kayo lagi. At kung
kung mahal mo siya at mahal ka rin niya, Sheila, matututo kayo na sumabay sa isa't isa kung hanggang saan lang yung kaya nyo. You should never feel forced to give what you are not ready to offer. Because real love doesn't rush. It reassures every time. Itong mga lalaki na to, oo. Pag nandun na yan sa tugatog, wala na silang iniisip. Iniisip na lang nila yung sarili nila. Sariling pleasure na lang nila. Uy, magpaka-gentleman naman kayo, may partner kayo. Gusto niyo binibigay lahat ng saya. At init para sa inyo, pero yung partner niyo hindi niyo kayang suklian o higitan. At sa intimate intimacy, masarap naman talaga yung pagiging wild. Lalo pagdating sa kama, pero dapat may boundaries pa rin, may respeto pa din. Lalo na sa mga babae. Hindi naman yan robot, hindi yan laruan. Hindi yan dipaderya na pag inutusan mo, ganito yung gawin mo sa akin. Yan din ang gagawin sa'yo. May pakiramdam din yan. At lalo kung hindi siya komportable, matuto kayong maging sensitive. Kaya Sheila, kausapin mo itong si Jomar. Alamin mo, ano ba talaga ang halaga niyo sa isa't isa? Yun ba ang standards at basihan niya para sa pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya? At kung yun ang sagot niya, naku, maghanap ka ng iba. Sabihin mo, thank you, next. Dahil yung mga ganyan lalaki, pinapalitan yan. Hindi yan hinahabol pa. Dahil you deserve someone na marunong rumispeto sa'yo. At the same time, wild sa kama. Pero passionate. Kaya naman Sheila, maraming salamat sa pag-confess mo kay DJ Ming. At sa lahat ng ka-vibes natin na gusto mag-confess, pwede niyong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Or hindi naman kaya dito sa ating Viber, 0954-406-1967. Samahan niyo ako bukas ulit for another Main Confessions. Mukhang mainit-init na naman bukas dahil nasimulan tayo ng napakainit. I'm sure mas maganda magiging confession natin tomorrow night. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. At gusto ko lang pasalamatan. Uy, Dental Clinic. Horticulture by Caldana. Isabero Microblading, Imprint Customs, Piazza Fruit Game Apple to Apple, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwede niyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin ay pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Magkita at magkarinigan tayo ulit bukas. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi ng worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. Minsan may dumarating na tao na binabago kung paano ka magmahal. Yung dati takot kang sumubok, pero sa kanya,
biglang gusto mong ibigay ang buong ikaw. Hindi dahil hinihingi niya, kundi dahil ramdam mong safe ka. At pag nahanap mo yung ganong klase ng tao o ganong klase ng koneksyon, ibang level yan. Yung pagmamahal na hindi lang nararamdaman, kundi nilalasap at tinatanggap ng buong buo. Para sa mga taong marunong magmahal sa tamang paraan at sa tamang intensity.